Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Noon bagong lipat lang ako sa baryo Bagong Sikat. Ipinadala ko ng DepEd para magturo ng high school. Sabi ng mga kamag-anak ko, ayos na rin daw yon kesa wala. Sayang naman daw kasi ang pinag-aralan ko, lalo top-notcher pa ako noon sa board exam. Ako nga po pala si Grace, 27 taong gulang at galing ako sa Maynila. Dati akong guro sa isang dekalidad na pribadong paaralan, aircon ng silid, kumpleto ang mga gamit at mayayaman ng mga estudyante. Akala ko noon doon na ako tatanda, pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang taon bago ko ma-assign sa baryo Bagong Sikat, nagkaroon ako ng malaking problema sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Lahat nagsimula nang may nagreklamong isang magulang. Isa siyang kilalang politiko. Ibinagsak ko kasi ang marka ng kanyang anak. Hindi ko naman ginusto yun. Sa totoo lang ginawa ko na ang lahat para mapataas ang marka ng bata. Pero sa halip na umayos, lalong naging tamad. Sila ang may kasalanan pero akong naparusahan. Tinanggal ako at hindi lang basta tinanggal, Miss Winnie. Ipina-blacklist ako sa lahat halos ng pribadong eskwelahan sa lungsod. Ang dahilan daw ay unprofessional conduct. Wala akong laban dahil may kapangyarihan ng taong nakaaway ko. Hanggang sa natanggap ko na nga ang sulat para sa aking bagong trabaho. Pagdating ko doon, para akong nasa ibang mundo. Maalikabok, mainit, parang malayo sa kabihasnan. Nasa may pintuan ako noon ng opisina. Maaga akong pumasok upang obserbahan muna ang paaralan at mapag-aralan ko kung paano ako makikibagay. Hanggang sa dumating si Teacher Paula. Magandang umaga, ikaw yung bagong teacher? Oo, ako nga pala si Grace. Ako naman si Paula. So, kumusta naman ang biyahe mo? Ang layo ng Maynila Balita ko galing ka raw doon. Oo, galing ako sa Maynila. Ay, sosyal. Bakit ka naman napadpad dito sa liblib na baryo ng Bagong Sikat? Di ba ang dami namang magagandang paaralan sa lungsod? Dito ako pinadala kaya nandito ako ngayon. Sa bagay, ganun din naman yung sa akin No choice tayo, no? Sandali akong natigilan sa pakikipag-usap kay Teacher Paula nang makita kong padating na ang ilang mga estudyante. Halos karamihan sa kanila hindi naka-uniforme at nakasuot ng maruming tsinelas. Ganito ba talaga dito? Ha? Yung mga estudyante, marumi sila at hindi nakasapatos. Ganyan talaga dito. Yung ibang bata bumababa pa ng bundok o lumalakad ng ilang kilometro para lang makapasok. Kaya minsan pagdating sa klase, pawis na pawis o may putik pa sa paa. Ganun ba? Pero di ba dapat ayusin pa rin nila ang mga sarili nila? Pwede naman siguro magdala ng pamalit na damit, hindi ba? Para naman kaaya-aya silang turuan. Sandaling natahimik si Paula. Napansin kong bahagyang tumaas ang kilay niya. Hindi ko yun pinansin dahil wala akong pakialam. Sa totoo lang ako, hindi ko alam kung bakit ako nagrereklamo. Siguro dala ng pagkabigla o marahil dahil hindi ko matanggap na sa ganoong lugar ako magtuturo. Alam mo, may dati ring teacher dito na kagaya mo Galing din siya sa lungsod, sanay sa komportableng buhay. At nung una halos araw-araw umiiyak. Hindi raw niya kaya yung init, alikabok at amoy ng mga bata. Nasaan na siya ngayon? Hindi namin alam bigla na lang nawala. Baka umalis. Sino ba naman kasi ang magtatagal dito? Kanina nakita ko ang pangit ng mga classroom. Kulang sa mga gamit tapos yung mga estudyante na pumapasok parang mga walang disiplina. Oy, hindi totoo yan. Mababait ang mga batang nag-aaral dito. Huwag mo silang husgahan kagad. Kilalanin mo muna, Ma'am Grace. Hindi ba siya ang itsura ng isang bata para sabihin na hindi sila disiplinado? Sorry sanay lang siguro ako sa ibang sistema. Ganon din ako nung una. Naiinis ako sa lahat, sa lugar, sa mga bata, pati sa sarili ko. Pero nung nakita ko sila, nagustuhan ko naman. Alam mo, magugustuhan mo rin sila. Magugustuhan? Hindi siguro. Bigyan mo lang ng panahon, Ma'am Grace. Tsaka huwag kang masyadong mataas. Dito kasi pantay-pantay lang tayo. Sige, susubukan ko. Yun, ganyan dapat. Tsaka mamaya ipapakilala kita sa mga bata. Sigurado akong magugustuhan kanila. Sana nga. Pero kapag ako na ang teacher nila at pumasok sila ng marumi, siguradong magkakaroon kami ng problema.
Ikaw talaga, makikita mo may iba rin ang tingin mo pag nakilala mo sila, lalo na si Luningning. Luningning? Sino naman yun? Isa sa mga magiging estudyante mo, babait na bata yun tsaka malambing. Hindi ko na sinagot si Paula. Bagkus ay pumasok na ako sa loob ng faculty room at tahimik na umupo sa isang sulok. Napatingin ako sa mesa na inihanda para sa akin. Naroon pa rin ang mga gamit ng dating teacher na gumamit doon. May mga lumang attendance sheet, ilang piraso ng chalk at isang basag na baso na ginawang lagayan ng ballpen. Hindi ko alam noon kung matatawa ba ako o maaawa sa kalagayan ng paaralang yun. Malayong malayo talaga ito sa pinanggalingan kong eskwelahan. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, biglang tumabi sa akin si Paula. Napansin ko, kanina ka patingin ng tingin dyan sa mesa mo. Ay teka, naku hindi pa pala nalinis ano. Nasa na ba si Mang Berto? Binili na namin ito sa kanya kahapon eh. Pambihira talaga. Kung ano-ano na naman siguro ang inuna kaya nakalimutan na naman. Kung yung tinutukoy mo ay yung tagalinis, nakita ko kanina sa harap nagwawalis siya doon. Ako na lang ang magliligpit ng mga kalat. Kaya ko naman eh. Hayaan mo na, wag na nating abalahin si Mang Berto. Mabait ka rin naman pala ano? Ha? Bakit? Mukha ba akong masungit? Eh hindi naman. Ang totoo nga niyan mukha kang anghel eh. Ang ganda-ganda ng mukha mo, hindi ka mukhang masungit. Ngumiti na lang ako sa sinabing yun ni Paula. Siya nga pala, si Ma'am Leti ang dating may-ari ng mesang yan. Alam mo may chismis ako tungkol sa kanya. Chismis? Teka lang ha, hindi kasi ako mahilig makinig sa chismis eh. Mabuti pa wag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Sandali lang, masamang pinag-uusapan ng isang tao na wala dito eh. Sungit naman ito, bahala ka nga. Pero ikaw din, kapag may narinig kang mga yabag at bulong dito, wag kang magtatanong sa akin ha. Hindi na kita sasagutin. Anong sinasabi mo? Kitams, interesado ka rin pala eh. Kunwari ka lang. Ma'am Paula, nagtatanong lang ho ako kasi may binabanggit ka na hindi ko maintindihan. Curious ka din eh, ayaw mo lang aminin. Okay, fine. Wag mo nang sabihin. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang kwento eh. Ah, talaga? O sige, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, basta ang payo ko lang sa'yo. Kapag may narinig kang mga bulong dito at tinatawag ang pangalan mo, wag mo na lang pansinin. Kasi kami, sanay na sa mga ganon. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo eh. Mabuti pa tumahimik ka na lang, tinatakot mo ko eh. Hindi ko naman sinabing matakot ka eh. Tumayo si Paula at dahan-dahang naglakad palabas ng faculty room. Tahimik lang akong napatingin sa kanya habang siya ay papalayo. Habang nakatitig ako sa may pintuan, nasilip ko ang isang matandang lalaki na may hawak na walis tingting. Siya si Mang Berto. Nakatingin siya ng diretso sa akin, hindi siya kumikilos, hindi rin nagsasalita. May ilang segundo kaming nagkatinginan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero parang may ibig sabihin ng titig niya. Nang kumurap ako, bigla na lang siyang tumalikod at nagpatuloy sa pagwawalis na parabang walang nangyari. Tahimik akong napabuntong hininga. Naiwan akong mag-isa sa loob. Muli kong nilingon ang mesa ni Ma'am Leti. Ang ibabaw nito ay puno ng alikabok, may mga kalat pang attendance sheet at may baso pang basag na ginawang lagayan ng ballpen. Lumapit ako at sinimulang pulutin ang mga kalat. Habang inaayos ko ang mga papel, biglang may nahulog. Isang litrato. Pinulot ko yon at tinignan. Isang babaeng halos kaedad ko lang ang nasa larawan. Katabi niya ang isang estudyanteng babae. Nakasuot ito ng uniforme, nakapusod ng maayos ang buhok at may suot pang itim na bracelet sa braso nito. Ilang segundo kong pinagmasdan ang larawan bago ibinalik sa pagitan ng mga attendance sheet. Nagsimula na akong maglinis. Pinulot ko ang mga kalat at dinala sa basurahan sa gilid ng silid. Mabilis na lumipas ang oras. Buong maghapon ay parang mabigat ang pakiramdam ko. Sinubukan kong abalahin ang sarili ko sa pag-aayos ng mga gamit, paglalagay ng pangalan ko sa mesa at pag-aayos ng mga lumang papel sa kabinet. Kinausap na rin ako ng principal kung ano ang mga dapat kong gawin, kung aling grade level ang aking tuturuan at hahawakan. Samantala pagdating ng hapon, dinala ako ni Paula sa silid kung saan ako magtuturo. Wala na ang mga estudyante doon, kaya malaya akong napagmasdan ang buong kwarto. Luma na ang pinto,
May kalawang ang mga bintana at may pugad pa ng mga langgam sa isang sulok. Pasensya ka na ha kung ngayon lang kita nadala dito. Di na kita tuloy na ipakilala sa klase mo. Naging busy din kasi ako sa sarili kong advisory class eh. Ayos lang, walang problema. Ganito talaga yung room? Kaya naman pala hindi nagtagal dito si Ma'am Letty eh. Ay naku, wag mong problemahin tong classroom, matibay pa to. At saka alam kong kayang-kaya mo tong pagandahin. Siguro. Siya nga pala, saan ka tumutuloy? Diyan lang sa malapit. May bakante sa amin. Baka gusto mong lumipat na lang doon para masaya tayo. Hindi na. Nakabayad na ako ng advance at deposit sa kwarto na inuupahan ko eh. Sayang naman kung hindi ko magagamit. Sa bagay, pero kung magbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin. Welcome na welcome ka sa amin. Salamat. May asawa ka na ba? Wala pa, dalaga pa ako. Ako meron na. Sinuwerte akong makatagpo ng forever dito. Alam mo, sigurado ikaw din. Baka dito ka na makatagpo ng lalaking para sa'yo. Hindi siguro. Mataas ang standard ko eh. Hindi ako pipili ng mga taga rito. Ibang pangarap kong lalaki. Ay, ganon? Bakit? Anong klaseng lalaki ba ang gusto mo? Siyempre, yung may pinag-aralan, yung may magandang trabaho, malinis manamit, marunong magsalita, yung hindi amoy araw o pawis, yung may direksyon sa buhay. Grabe ka naman. Ano naman akala mo sa mga taga rito, walang pinag-aralan? Alam mo, meron din namang mga nakapagtapos dito. Tsaka mababait ang mga lalaki dito, mapagmahal sila at responsable. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Ma'am Paula. Ano lang kasi, hindi ko nakikita ang sarili kong magiging kagaya mo na kayang magtiis sa ganitong klaseng lugar. Hindi ko nga alam kung makakasurvive ako dito eh. Tapos magkaka-love life pa ako. Alam mo, kanina ko pa napapansin medyo masakit ka magsalita, no? Tsaka medyo matapobre ka. Sana bawasan mo ng konti yung tabil ng dila mo. Kasi sa lugar na tulad nito, maaaring may hindi makaunawa sa'yo o mapikon sa mga sinasabi mo. Maaaring mong ikapahamak yan. Alam mo naman siguro yung salitang karma. Alam ko, pero hindi naman ako matapobre. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo nga, pero hindi lahat ng totoo kailangang sabihin. May mga salitang kahit tama at totoo, nakakasakit pa rin pag mali ang tono. Pasensya na ha, hindi ko intensyon na gano'n ang maging dating sa'yo. Nagsasabi lang naman ako ng obserbasyon ko eh. Obserbasyon o pangmamata? Alam mo, yung mga taong sobrang taas ang tingin sa sarili, sila ang unang binabagsak ng kapalaran. Kaya wag mong mamaliitin ng kahit na sino dito. Wala akong ginagawang ganyan. Wag mo akong sermonan. Hindi kita sinisermonan. Paalala ko lang yon, ma'am. At nasa sayo na yon kung makikinig ka o hindi. Biglang tumahimik sa loob ng silid. Maya-maya pa ay nakita kong inayos niya ang buhok niya tsaka dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Sige, mauna na ako. Magkita na lang ulit tayo bukas. Hindi ko na siya sinagot. Tumalikod siya at lumakad palabas ng classroom. Alam kong masama ang loob ni Paula sa mga sinabi ko pero ng mga panahong yon wala akong pakialam. Sarado ang utak at puso kong umintindi sa nararamdaman ng iba. Ang arte naman nun, ang dami niyang sinabi, para pang tsismosa. Huminga ako ng malalim at naupo sa mesa. Pero kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang sinabi niya. Unang araw ko palang ganyan na kagad ang bungad. Kung lahat dito ganyan, ewan ko na lang kung tatagal talaga ako dito. Pagkatapos umalis ni Paula, nanatili akong nakaupo sa loob ng silid ng ilang minuto pa. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko. Gusto kong isipin na wala lang yung sinabi niya pero paulit-ulit yun na tumatakbo sa isip ko lalo na yung tungkol sa karma. Nakakainis naman yun. Anong alam niya sa buhay ko? Hindi pa nga niya ako kilala masyado eh. Tapos ganun kagad ang tingin niya sa akin. Yun na lang ang mga katagang nasabi ko habang inaayos ang mga gamit ko. Nang matapos ay lumabas na ako ng paaralan. Hapon na noon at medyo madilim na rin. Naglakad na ako pauwi. Pagdating ko sa bahay, agad akong pumasok sa kwarto, nagbihis na at humiga. Pinikit ko ang mga mata ko pero hindi pa rin ako mapakali. Laging bumabalik ang naging sagutan namin ni Ma'am Paula kanina. Masakit daw akong magsalita? Totoo naman yung sinabi ko eh. Wala naman akong ginagawang masama ah. Hayaan ko na nga lang. Bukas bagong araw. Kailangan kong maging kalmado.
Hindi ko pwedeng hayaang masira ang unang linggo ko rito dahil lang sa isang teacher na tsismosa, pakialamera at masyadong madrama. Ilang sandali pa, hindi ko namalayang nakatulog na ako. Kinabukasan, maaga akong nagising sa tunog ng tilaok ng manok at tawanan ng mga bata sa labas. Hindi pa ako sanay sa ganitong ingay tuwing umaga. Sa Manila kasi, busina ng kotse at ingay ng kalsada ang alarm ko. Habang nag-aayos ako ng gamit, naisip kong kailangan kong magpakita ng maayos sa mga estudyante ko at kapwa guro. First day ko at makikilala ko ng advisory class ko, mga grade 7 students. Napatigil ako sandali sa harap ng salamin, inayos ang buhok at pinilit ng ngumiti. Okay Grace, bagong simula ito. Kalimutan mo na si Paula. Magturo ka na lang ng maayos. Matapos kong ihanda ang sarili ko, naglakad na ako papunta sa eskwelahan. At pagdating sa faculty room, naabutan ko na naman doon si Teacher Paula. Good morning! Ang aga mo ata ah. Siguro excited kang makilalang mga estudyante mo, no? Sanay lang talaga akong pumasok ng maaga, maski sa dati kong trabaho. Ah, ganun ba? Ah, Grace, pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo kahapon ha. Hindi ko yun sinasadya. Wala yon, ayos lang. Gusto mong kape? May dala ako dito oh, titimpla na lang. Wag na, acidic ako eh. Bawal ako sa kape lalo na sa umaga. Ah, ganun ba? Okay. Ay, siya nga pala. Gusto ko sanang sabihin na sana maging mabait ka sa mga estudyante natin. Alam mo naman, karamihan sa kanila bata pa. Madali pang maapektuhan. Oo naman, wala naman akong balak na manakit ng bata kung yun ang ibig mong sabihin. Hindi ko naman sinasabi na ganun ka. Pero kasi yung si Ma'am Letty, naku, sobrang sungit nun tsaka istrikta. Takot sa kanya yung mga bata. Kaya sana ikaw ibahin mo. Mahalin mo sila na parang mga anak at pamilya mo. Ganun lang. Basta marunong silang rumespeto at sumunod sa mga sasabihin ko, siguradong wala kaming magiging problema. Ayoko ng mga pasaway o palasagot sa klase ko. Natural lang naman yun, disiplina ang kailangan nila eh. Pero sana kahit ganun, ipakita mo pa rin na may malasakit ka. Sige, susubukan kong gawin ang makakaya ko. Pero hindi ako nangangako na magiging perpekto ako ha. Wala namang perpektong guro, Grace. Basta, Ma'am Paula, ako na ang bahala sa mga estudyante ko ha. This isn't my first time to teach, so please don't tell me what to do and what not to do. Natahimik si Paula nang masabi ko yun. Medyo mataas ang boses ko dahil naiinis na rin ako. Pakiramdam ko kasi porke nauna siya sa akin kung umasta ay parang napakahusay na. Parang siya lang ang tama at may karapatang magturo sa iba. Wala na siyang sinabi pagkatapos nun. Tinignan lang niya ako sandali bago tumayo. Halatang may gusto pa siyang sabihin pero pinili niyang manahimik. Lumabas na siya ng faculty room. Ayos, Grace. Simula pa lang may kaaway ka na kaagad. Ay, nako. First day ng klase ko ngayon, ayokong masira ang reputasyon ko sa unang araw pa lamang. Ay, kaya mo to, Grace. Kaya mo to. Nang nagsidatingan na ang ibang mga guro, hindi ko na muling nakitang pumasok si Paula sa faculty room. Ganon din kahapon. Tumuloy na ako sa aking classroom. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng amoy, maasim na pawis. Nakita kong punong-puno ng bata ang silid. Nakaupo naman sila ng maayos at tahimik pero ewan ko ba, mabigat ang pakiramdam ko sa kanila. Binati nila ako, nakita ko sa kanilang mga mata ang kasabikan na makilala ako. Narinig kong may nagsabi na maganda ako, may nagsabi ng wow at kung ano-ano pang papuri. Isa-isa ko silang pinagmasdan, ngunit hindi ako ngumiti. Napansin din nila yon makalipas ang ilang sandali. Tumahimik sila at tila na ilang. Napansin ko ang isang bakanting upuan sa likod. Binaliwala ko yun. Kinuha ko lang ang class record at nagsimulang mag-roll call. Mia Agustin? Present, ma'am! Seryoso kong tinignan ng batang sumagot. Hindi siya nakangiti bagkus ay kita ko ang takot at pag-aalangan sa kanyang mga mata. Hindi ko naman gustong isipin nila na maldita ko o estrikto, kaya naman maski mabigat ang loob ko, sinubukan kong ngumiti. Nagpatuloy ako sa pagtawag ko ng pangalan, hanggang sa tinawag ko ang isang pangalan na pamilyar sa akin. Luningning Santos? Luningning Santos?
Walang sumagot. Nag-angat ako ng tingin at nakita kong lahat ng bata ay nagkatinginan. Absent? Tumango ang isa. Maya-maya habang nagsasalita ako, biglang may pumasok. Isang batang babae. Payat siya. Medyo maputla ang balat, malaki ang eye bags at nangingitim. Gusot ang suot niyang uniforme. Magulo rin ang kanyang buhok na parang hindi nagsuklay ng ilang araw. Wala rin siyang suot na sapin sa paa. Good morning po, ma'am. Sino ka? Ako po si Luningning, ma'am. Tumingin ako sa kanya at medyo nairita. Siya pala ang Luningning na binabanggit ni Paula. Naisip kong marahil ay paborito siya ng teacher na yon, kaya yung inis ko sa kanya, hindi ko sinasadyang naibaling sa bata. Ikaw pala si Luningning. Pinagmasdan ko pa siya at nang hawiin niya ang magulo niyang buhok, doon ako napatigil. Ang mukha niya, yun mismo ang batang nakita ko sa larawan kahapon na kasama ni Ma'am Letty. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan ako ng mga oras na yon. Hinayaan ko lang siyang makatayo sa may pintuan. Nakangiti siya sa akin. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang pumasok? Nawala ang ngiti sa mukha ng bata. Sorry po, ma'am. Tinanghali po kasi ko ng gising. Tinanghali ka ng gising? Aba, hindi pwede yan iha sa klase ko. Ang gusto ko magkaroon kayo ng disiplina sa oras. Bawal ang malate. Huwag mo nang uulitin to, ha? Tahimik lang si Luningning. Napayuko siya, halatang nahihiya. Pero mas lalo kong nainis sa katahimikan niya. Ano, hindi ka marunong sumagot? Pinagsasabihan kita. Ni Opo wala akong narinig. Ma'am, baka po… Mia, hindi ikaw ang kinakausap ko. Huwag kayong sasagot kapag hindi kayo ang kinakausap, ha? Pero ma'am, kaya po nalilate si Luningning ay dahil… Mia! Sinabi ko na hindi ba? Huwag kang makikisali kung hindi ikaw ang kinakausap. Nagkakaintindihan ba tayo? Tahimik ang buong klase. Halos sabay-sabay silang napayuko, parang natakot na baka sila naman ang mapagsabihan ko. Bumaling ako ulit kay Luningning na nakatayo pa rin sa harap ko, hawak ang laylayan ng damit niya at halatang nanginginig. Makinig kayong lahat. Hindi ako yung tipo ng guro na pwedeng lokohin. Gusto ko ng maayos at disiplinadong klase. Kapag mabait kayo, magiging mabait din ako. Pero kapag matitigas ang ulo nyo at hindi marunong sumunod, huwag na kayong pumasok sa klase ko, ha? Maliwanag? Tahimik pa rin ang mga bata. Ilang sandali bago sila sabay-sabay na tumango. Muli akong bumaling kay Luningning. At ikaw, Luningning, ayoko nang mauulit ito, ha? Gusto ko lagi kang maaga. Kung hindi mo kayang gumising ng maaga, mas mabuting wag ka na lang pumasok. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Mabuti. Umupo ka na. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang upuan. Pagkaupo niya, nakita kong pasimple niyang pinunasan ng mga mata niya. Pero binaliwala ko yun. Gusto kong panindigan na makilala ako ng mga bata na hindi basta-bastang guro. Gusto kong galangin nila ako at katakutan para sumunod sila sa akin. O siya, ituloy na natin ang klase. Isulat niyo sa inyong papel ang lahat ng nasa periodic table. Isa-isang naglabasan ng papel ang ibang bata at nagsimulang magsulat. Napansin kong hindi nagsusulat si Luningning, ni hindi pa siya naglalabas ng gamit mula sa bag. Ikaw, Luningning, bakit hindi ka pa nagsusulat? Wala po kasi akong papel, ma'am. Tsaka wala rin po akong ballpen. Ano? Bakit? Nag-aaral ka nang wala kang gamit? Naku, hindi pa pwede yan. Dapat bago kayo pumasok, handa kayo. Sorry po. Paano ka matututo kung ni papel at ballpen wala ka? Ano bang ginagawa ng nanay mo sa bahay nyo? Hindi ba tinitignan kung may gamit ka pa o wala na? Ganun ba siya katamad para hindi ka asikasuhin? Wala na po akong nanay, ma'am. Wala na? Anong ibig mong sabihin? Wala na po akong nanay. Namatay po siya nung 1 taon. Kaya sorry po kung wala po akong gamit. Hindi pa ako nakabili kasi pinambili ko po ng pagkain namin. Hindi ako nakasagot nang sabihin niya sa akin ang bagay na yun. Gusto kong maawa. Gusto kong humingi ng sorry sa sinabi ko pero mas nanaig ang taas ng pride ko. Hindi ako galit, Luningning, ah. Ang sa akin lang naman, importante pa rin na may gamit ka.
Wala ka rin bang tatay? Meron po. Ayun naman pala siguro naman ay hindi ka pinababayaan ng tatay mo, hindi ba? Humingi ka sa kanya ng pambili mo. Alam mo kung tinotolerate ka ng ibang teacher sa ganyang gawain mo, pues sa akin hindi pwede yan. Hindi ako maawain. Disiplina ang kailangan mo, hindi awa. Ma'am, bibigyan ko na lang po siya ng papel. Hati na lang po kami rito. Tapos may extra rin po akong ballpen. Heto luningning sa'yo na to. Mia, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Baka pagalitan ka na naman ng nanay mo kapag nalaman niyang ibinigay mo na naman sa akin yung mga gamit mo. Kunin mo na to. Hindi naman malalaman ni nanay na sa'yo ko binigay ang mga gamit ko Sige na, para makapagsulat ka na rin. Pero kasi… Sige na, kunin mo na yan. Pero sa susunod gusto ko may sarili ka ng gamit. Ayoko ng estudyanteng pumapasok ng walang dalang gamit. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Pasensya na po talaga. Sandali lang. Huwag na pala muna kayo magsulat. Nagbago ang isip ko. Tumingin muna kayo dito sa blackboard. Kinuha ko ang chalk at nagsimulang magsulat sa pisara ng ilang letra. Ngunit habang nagsusulat ako, hindi ko maiwasang mapansin na parang may malamig na simoy na hangin na dumaan sa likod ko. Saglit akong napalingon. Wala naman akong nakita na dumaan pero parang may humaplos sa batok ko. Pinilit kong baliwalain yon at itinuloy ang pagsusulat. Pero maya-maya, hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Napalingon ako sa aking mga estudyante. Naramdaman kong parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa upuan kung saan nakaupo si Luningning. Hindi ko nalang pinansin yun. Nagpatuloy ako sa aking klase. Samantala, lumipas ang ilang araw pero wala pa ring nagbago sa klase ko. Late pa ring pumapasok si Luningning at palagi na siyang may dahilan. Minsan, sinasabi niyang nag-aalaga siya ng kapatid niya bago pumasok o di naman kaya ay nangangalakal muna siya at marami pang iba. Pero sa totoo lang, kahit anong sabihin niya, hindi ko magawang paniwalaan. Para sa akin, panay palusot lang yun. Lalo tuloy akong nainis. Hindi ko alam kung bakit pero mainit talaga ang dugo ko sa batang yun Minsan nga kahit wala naman siyang ginagawa, makita ko lang siya ay sira na ang araw ko. Hindi siya kaaya-aya sa paningin ko Galit ako sa kanya at sa kanilang lahat. Galit din ako sa sarili ko. Madalas kong isipin na ang malas ko naman. Parang parusa sa akin ang sitwasyong yun. Kung hindi lang sana ako nasangkot sa gulo sa dati kong paaralan, hindi sana ako mapapadpad sa liblib na baryong yun. Hindi ako mapupunta sa isang eskwelahan na luma na at nahuhuli na sa modernisasyon. Alam niyo po, Miss Sweeney, bumaba ang tingin ko sa sarili ko mula nang mangyari yun. At sa tuwing napapagalitan ko si Luningning, pakiramdam ko ay nakabawi ako ng konti. Parang sa kanya ko na ibubuhos ang lahat ng galit ko sa mundo at sa sarili ko. Alam kong hindi tama pero hindi ko na rin alam kung paano ko babaguhin yun. Isang umaga, dumating na naman siyang huli sa klase ko. Basang-basa pa ang laylayan ng palda niya. Ano ba yan, Luningning? Late ka na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ayusin mo naman ang sarili mo. Tignan mo nga yung buhok mo, parang hindi ka naligo. Pasensya na po, ma'am. Sumama po kasi ako kay tatay na manguha ng tulya sa ilog bago ako dumiretso dito Ano ba naman yan? Hindi ka na ba nauubusan ng mga palusot? Alam mo, kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pag-aaral mo. Nagiging distraction ka na sa klase ko Yung mga kaklase mo, nagsisikap sila na sundin lahat ng mga sinasabi ko. Pero ikaw, parang baliwala lang sa'yo lahat ng galit ko Lahat ng pangaral ko, hindi mo sinusunod. Gustong-gusto mo talaga akong nagagalit, ano? Tahimik lang si Luningning pero napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang kanyang bag. Pinilit kong wag magpatalo sa awa. Pumasok ka na! Salamat po, ma'am. Teka. Kung akala mo magiging mabait pa ako mula sa araw na ito, nagkakamali ka. Dito ka sa harap. Tumayo ka dito hanggang sa matapos ang klase. Naglakad na siya papasok sa classroom, pumwesto sa tabi ng blackboard. Nakayuko siya at halatang nahihiya. Lumipas ang mga minuto pero nanatili siyang nakatayo sa harap ng klase. Matyaga siyang nakikinig sa bawat itinuturo ko kahit paminsan-minsan ay nagpapahid siya ng luha gamit ang manggas ng kanyang damit. Habang nagtuturo ako, paminsan-minsan ay napapatingin ako sa kanya.
Tahimik lang siya roon sa gilid. May kung anong bumubulong sa isipan ko na parang sobra na yata ang ginagawa ko pero pinigilan ko yun. Ayokong isipin ng mga bata na marupok ako. Pagkatapos ng klase, naglabasan na ang mga estudyante. Ako naman ay abala sa pag-aayos ng mga papel nang biglang may pumasok sa pinto. Grace, pwede ba kitang makausap sandali? Ma'am Paula, ikaw pala, anong kailangan mo? Pasensya na kung maiistorbo kita ha. Bakit ganun mo naman itrato si Luningning? Nakita ko kanina pinagalitan mo na naman, tapos pinatayo mo pa sa klase. Wala ka bang puso? Ano bang masama sa ginawa ko? Ano? Tinatanong mo kung anong mali? Grace naman, hindi ka na naawa sa bata. Maaawa? Bakit naman ako maaawa? Pasaway ang batang yon, hindi niya ako sinusunod. Anong mali sa pagdidisiplina ko sa kanya? Walang masama sa pagdidisiplina pero hinay-hinay naman. Bata pa sila oh. Alam mo Ma'am Paula, mas mabuti na habang bata pa ay natuturuan na sila at nadidisiplina. Kailangan nilang matutong sumunod. Kung palaging kaaawaan mo ang mga yan, lalaki silang walang mararating. Kung yan ang pamantayan mo ng pagtatagumpay sa buhay, bakit nandito ka? Ano? Teka lang, bakit pati ko sinasali mo rito? Bakit kilala mo ba ako? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa akin? Hindi. Hindi naman pala Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan ha. Nakakairita ka. Sa totoo lang napapansin ko na ganyan ka. Sinabi mo na matabi lang dila ko pero ikaw naman tong pakialamera. Pwede bang pabayaan mo na lang ako sa advisory class ko? Bakit hindi ka na lang mag-focus sa klase mo ha? Ano bang grade ang hawak mo? Napakasungit mo naman. Kaya bago-bago mo ganyan ka umasta. Sana lang hindi mo pagsisihan yung mga ginagawa mo. Wala akong masamang ginagawa sa mga bata. Akala mo lang wala, pero meron. Malupit ka, Grace. Mabuti pa kung ayaw mo rito, umalis ka na. Kung hindi pagsisisihan mo to. Hindi ako kagad nakasagot sa mga sinabi niya. Natigilan at natulala ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inakalang kaya niyang sabihin sa akin ng ganun, diretsahan na parang siya ang mas nakatataas. Tumalikod siya at lumabas ng aking silid. Ilang sandali pa, napadaan si Mang Berto sa labas. Nagulat pa siya nang makita akong di mapakali, hinihingal at halatang nagpipigil ng aking emosyon. Ma'am, kayo po ba yung bagong teacher dito? Ako nga ho. Ayos lang po ba kayo ma'am? Kanina ko pa kasi naririnig na parang may kausap kayo. Medyo mataas po ang boses nyo. Akala ko may kaaway kayo. Naku Mang Berto, wag niyo na hong alamin. Kalalaki niyong tao nakikichismis pa kayo. Sandaling natahimik ang matanda. Kita ko sa mukha niya ang pagkapahiya. Pasensya na po ma'am. Nag-alala lang naman po ako. Pero kung ayaw niyong may nagmamalasakit sa inyo, sige ho, hindi na ako makikialam. Pagkasabi niya nun, napailing na lang siya at naglakad palayo. Ako naman ay inayos ang sarili bago umuwi sa tinutuluyan kong boarding house. Samantala, pagkalipas ng halos 3 linggo sa school, unti-unti na rin akong nasasanay sa lugar. Hindi na rin nagpapakita sa akin si Ma'am Paula kaya medyo gumaan na ang pakiramdam ko dahil wala na akong nakikitang tao na pwedeng sumira ng araw ko. Naisip ko, siguro ay nahiya kaya wala nang mukhang maipakita. Medyo nakakasundo ko na rin ng iba pang mga teacher. Unti-unti ko na rin napansin na nagbago na ang mga estudyante ko. Hindi man mamahalin ang mga suot nila pero maayos naman. Malilinis na ang uniform at nakasapatos na ang karamihan sa kanila. Masigla na rin sila sa klase ko. Hindi isang beses na napangiti ako habang pinagmamasdan ko ang mga bata. Kahit papaano masaya ako na nakinig sila sa akin. May isa lang akong problema. Walang iba kundi si Luningning. Bagamat attentive na ito sa klase at hindi na madalas malate, yung itsura niya ganun pa rin. Gusot ang damit, may mga mantsa at ang suot niyang sapin sa paa, butas na tsinelas pa rin. Pagkatapos ng klase namin, tinawag ko siya. Luningning, halika nga rito sandali. Yes po, ma'am. Wala ka bang mas maayos na tsinelas o sapatos? Wala po, mami. Wala po akong pambili. Pero hayaan po ninyo, nag-iipon naman po ako Makakabili rin po ako ng maayos na sapatos. Yung tatay mo,
Bakit hindi ka humingi sa kanya ng pera para may maipambili ka? Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa sahig at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang palda. Tapos ay naging sunod-sunod ang kanyang pag-iling. Nung nawala po si nanay, nagbago na po si tatay. Lagi po siyang umiinom ng alak. Hindi na po siya nagtatrabaho kaya minsan nangangalakal po ako para may makain kami ni Bunso. Tapos ako rin po ang nag-aalaga sa kanya. 5 taong gulang pa lang po kasi siya eh. Ano? Sino ang nag-aalaga sa kanya kapag nandito ka sa school? Iniiwan ko po siya sa kapitbahay namin kay Aling Sean. Pero minsan po may ginagawa pa siya sa umaga kaya hindi ko kagad maiwan si Bunso. Kaya po ako nalilate minsan. Huminga siya ng malalim. Kita kong pinipigilan niyang maiyak pero unti-unti na rin siyang naluluha. Gusto ko naman po talagang pumasok ng maaga, Mami. Gusto ko pong mag-aral, pero kailangan ko rin po kasing siguraduhin na maayos kong maiiwan ng kapatid ko kay Aling Sean. Ayoko po siyang ipagkatiwala sa tatay ko. Palagi po kasing mainit ang ulo niya at palagi po kaming pinapalo. Tapos ma'am, minsan nakita ko siyang gumagamit ng bawal na gamot. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nakaramdam ng inis sa kanya. Nakaramdam ako ng awa sa bata. Sa mga oras na yun, pakiramdam ko ang liit-liit kong tao. Lahat ng mga paninigaw ko at parusa sa kanya parang gusto kong bawiin. Luningning? Po? Alam kong mahirap ang buhay, pero gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang susuko Lahat ng hirap lilipas din yan, basta magpakatatag ka. Mag-aral kang mabuti dahil darating din yung araw, ikaw naman ang makakatulong sa kapatid mo. Kaya mo yan ha? Naiintindihan mo? Opo ma'am, salamat po. Ngumiti siya at tuluyan na siyang napaiyak dahil sa mga sinabi ko. Oh, wag ka nang umiyak. Hindi maganda ang palaging umiiyak. Papangit ka niyan, sige ka. Sorry po, naiyak lang po kasi ko eh. Ang bait niyo po pala, ma'am. Akala ko po galit kayo talaga sa akin eh. Dahan-dahan siyang lumapit. Tila yayakapin ako pero agad akong umiwas. Oh, wag mo na akong yakapin. Madudumihan pa yung uniform ko. Opo, ma'am. Tumalikod ako kagad kunwari may inaayos sa mesa pero ang totoo, ayoko lang na makita niya na umiiyak na rin ako. Samantala, pag uwi ko ng boarding house, agad akong naghalungkat ng gamit. Binuksan ko ang malaking kahon kung saan naroon ang ilan kong mga gamit. Kinuha ko ron ang isang pares ng sapatos na kulay itim. Medyo luma na pero maayos pa naman. Minsan ko lang naman nasuot yun. Plano kong ibigay yon kay Luningning. Na-excite akong bigla. Inisip ko kung gaano siya matutuwa kapag nakita niya ang sapatos. Kumuha pa ako ng ilang damit ko, mga t-shirt na hindi ko na nasusuot, pati na jacket. Lahat ng yon inilagay ko sa bag. Medyo may kalakihan lang yon pero alam kong uubra na yon. Masaya ako natulog ng gabing yon. Para bang first time kong nasabik sa muling pagsikat ng araw. Kinabukasan, pagdating ko sa klase, agad kong hinanap si Luningning. Pero pagtingin ko sa upuan niya, wala siya. Late na naman. Pero hindi ako nagalit. Inisip ko na baka hindi pa niya maiwan ng kapatid niya. Pero nung napansin kong may 5 pang bakanting upuan sa klase, doon na ako muling nainis. Anong nangyari? Bakit ang daming absent? Tahimik lang sila. Walang sumasagot. Hindi niyo ba alam? Yun bang 6 na yun ay sa iisang baryo lang nakatira? May isang nagtaas ng kamay at sinabing magkakabaryo nga ang 6. Si Mia at Luningning ang magkapit-bahay. Bakit sila absent? Ano yun? Sama-sama silang nagbulakbol? Balik na naman tayo sa simula? Akala ko pa naman okay na tayo. Hindi pa pala. Nagpatuloy ako sa pagsesermon. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin akong magturo. Bilang parusa sa kanila, nagbigay ako ng mahabang quiz. Ngunit nang malapit ng matapos, biglang pumasok sa loob ng classroom ko si Mia. Hingal na hingal, magulo ang buhok, madungis ang damit at may bahid na parang pulang dugo sa laylayan ng palda niya. Agad akong kinabahan nang makita siya.
Mia, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Ma'am, si Luningning po. Si Luningning? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Si Luningning po. Patay na po siya, ma'am. Ano? Anong patay? Bakit? Nung papasok po ako kanina, dumaan po ako sa bahay nila eh. Gusto ko po sanang sunduin siya para sabay na po kaming pumasok. Narinig ko po na nag-aaway sila ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, wag na raw siyang pumasok sa paaralan. Magtrabaho na lang daw siya para pambili ng pagkain. O tapos? Pero ayaw po ni Luningning. Sabi niya kailangan daw niyang pumasok kasi ayaw niyang magalit kayo sa kanya. Narinig ko po siyang umiiyak, nagmamakaawa tapos bigla pong nagkaroon ng malakas na sigawan sa loob ng bahay nila. Ha, Diyos ko. Tapos ma'am, narinig na lang po namin na sumisigaw si Luningning humihingi ng tulong. Pero wala po kaming magawa ma'am, nakasara po kasi yung bahay nila eh. Nung lumabas po ang tatay niya may hawak siyang itak. Tumakbo po kami papasok sa bahay nila nang nakaalis na yung tatay niya. Tapos nakita ko po na wala na siya. Naliligo na po siya sa sarili niyang dugo. Tinadtad siya ng saksak, ma'am. Hindi totoo yan, Mia. Totoo po, ma'am. Patay na po si Luningning. Wala na po kaming nagawa. Nanginginig ang buong katawan ko sa aking narinig. Napaupo ako sa mesa habang hawak ang bibig ko. Napansin kong umiiyak din yung mga ibang bata. Malalakas ang hikbi nila at hindi makapaniwala. Ang eco bag na dala ko kanina nandun pa sa gilid ng mesa ko. Napatingin ako doon. Parang biglang tinusok ang dibdib ko. Ang sama ng aking pakiramdam. Parang gusto kong sumigaw. Hindi ko alam kung nagagalit ba ako o nalulungkot o nagsisisi. Ang alam ko lang huli na ang lahat. Si Luningning, yung batang halos araw-araw kong pinapagalitan, pinapahiya at pinarurusahan ay wala na. Kinuha ko ang eco bag at nilabas doon ang sapatos. Para sa iyo to, Luningning, pero huli na pala. Hindi ko na napigilan ng mapahagulgol. Umiyak ako ng malakas sa harap ng mga bata. Akala ko yung pagkaalis ko sa dati kong trabaho ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko, pero mas masakit palang mawalan ng estudyante na minahal mo sa paraang huli mo na nang naintindihan. Samantala habang umiiyak ako, hindi ko na napansin na nagsilapitan na pala sa akin ang mga estudyante ko. Si Mia, inabutan ako ng panyo niya. Ma'am, wag na po kayong umiyak. Ayaw po siguro ni Luningning na nakikita kayong ganyan. Mia, ang sakit. Bakit? Bakit nangyari ito? Mabait na bata si Luningning. Kaya nga po sa totoo lang ma'am, kahit madalas mo siyang pagalitan, ni minsan hindi po siya nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kapag pinag-uusapan ka namin kung gaano kasama ang ugali niyo, kung gaano kayo ka-stricta at kasungit, siya pa yung laging nagtatanggol sa inyo. Ang sabi pa nga niya, mabait si Ma'am Grace, gusto lang niyang matuto tayo at maging mabuting tao. Kaya kahit minsan po naiirita kami sa inyo, hindi kami makapagtanim ng sama ng loob kasi naaalala namin yung sinasabi niya eh. Hindi ako makasagot kay Mia. Nakakaramdam ako ng hiya habang nakikinig sa kanya. Ma'am, pasensya na po kung minsan na pag-iisipan namin kayo ng masama ah. Ngayon po na nakita namin kung gaano kayo nasaktan sa pagkawala ni Luningning, alam ko po na totoo pala yung sinasabi niya na mahal niyo nga po talaga kami. Matapos sabihin niyo ni Mia ay isa-isa nila akong niyakap. Doon ko lang naramdaman kung gaano kalambot ang puso ng mga bata na akala ko dati ay hindi ko matututunang mahalin. Pasensya na mga bata, kung minsan napapasobra ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita na mahal ko kayo, kaya siguro ganito ako. Pero simula ngayon babaguhin ko na ito. Wala po kayong dapat ipag-sorry, ma'am. Alam naming mabait po kayo. Ngumiti ako kahit basang-basa pa ng luha ang pisngi ko. Matapos kong marinig ang mga katagang yun, hindi ko na nagawang magklase pa ng araw na yun. Maaga kong pinauwi ang mga estudyante ko. Nang wala na silang lahat, naiwan ako sa loob ng classroom na mag-isa.
Napatitig ako sa isang bakanting upuan kung saan umuupo si Luningning. Maya-maya pa, napansin kong may gumagalaw na anino sa may pinto. Paglingon ko, nandun si Mang Berto. Nakatayo lang siya at tahimik na nakatingin sa akin. May lungkot din ang mga mata niya. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Bakit po, Mang Berto? May kailangan po ba kayo sa akin? Wala po, ma'am. Sige po, aalis na po ako. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Nang bumalik ang tingin ko sa loob, bigla akong napatigil. Nakita ko si Luningning na nasa kanyang upuan. Blanko ang kanyang ekspresyon. Biglang nanindig ang balahibo ko. Hindi ako makakilos. Luningning? Hindi siya sumagot. Tumayo siya at mabagal na naglakad palapit sa akin. At nang makalapit siya, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Kinurot niya yon ng madiin. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong pero hindi ko magawa. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nakatingin lang ako sa kanya pero ilang sandali pa, hindi ko na rin kinayang presensya niya. Nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa loob na ako ng faculty room. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko na naroon halos lahat ng teaching force ng school. Nag-uusap-usap sila tungkol sa nangyari kay Luningning. Paulit-ulit nilang sinasabi kung gaano siya kabuting bata. Natigilan lang sila nang mapansin na nila akong gising. May isa sa kanila na nag-aya at sinabing pumunta sa lamay. Sinasama nila ako pero tumanggi ako. Ayokong makita si Luningning na nasa loob ng kabaong. Nagpaalam na ako sa aking mga kasamahan. Habang palabas ako ng eskwelahan, hinanap ko si Ma'am Paula pero hindi ko siya nakita. Lumipas ang ilang araw at nailibing na si Luningning. Hindi ako sumama, hindi rin ako nagpakita kahit isang beses sa lamay. Wala akong lakas ng loob eh. Pakiramdam ko, wala akong karapatang humarap sa kanya dahil sa pagmamalupit ko. Nung gabi, matapos mailibing ang bata, muli siyang nagpakita sa akin. Nagpapahinga ako sa kwarto at pinipilit na makatulog. Pero hindi ko magawa dahil sa kaiisip. Maya-maya lang bigla akong may narinig na umiiyak. Tapos ay may tumatawag sa pangalan ko. Ma'am Grace! Luningning, please wag mo naman akong takutin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag kang magpaparamdam sa akin. Luningning, umiiyak ka ba? Walang sumagot. Tanging mahihinang hikbilang ang narinig ko. Unti-unti akong kinilabutan. Luningning, nasan ka? Please kung nandyan ka man patawad na. Hindi ko sinasadya ang lahat ng mga ginawa ko. Nang masabi ko yon, biglang tumahimik ang paligid. Akala ko ayos ng lahat pero ilang saglit lang, biglang sumakit ang ulo ko at batok. Naramdaman ko ang bahagyang panlalamig pero pawis na pawis naman ang aking noo. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa ilalim ng mesa. Tumingin ako roon, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang nakaluhod doon, nakayuko, nanginginig at umiiyak. Pero nang dahan-dahan siyang tumingala at tumingin sa akin, napatili ako. Maputla ang mukha niya, duguan ang labi at mulat na mulat ang mga mata. In Jesus' name, lumayas ka! Please! Napapikit ako dahil sa sobrang takot. May mga naririnig pa akong mga hikbi, tapos ay tunog ng mga yapak. Hanggang sa maramdaman kong nasa harapan ko na siya at bumubulong sa tenga ko. Umalis ka na, ma'am! Umalis ka na! Pagkasabi nun, biglang lumabo ang paningin ko. Parang umikot ang buong paligid. Tinangka kong sumigaw pero walang lumabas sa bibig ko. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, umaga na. Nakahiga ako sa sahig. Wala na rin si Luningning. Mainit ang pakiramdam ko na para bang nilalagnat. Nanginginig ako habang sinusubukang tumayo. Habang inaabot ko ang braso ko para sumandal sa mesa, napansin ko ang mga kakaibang marka sa balat ko. Parang mga paltos ng pagkapaso. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yon. Hindi masakit pero ramdam kong parang may gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Ngunit sa kabila ng nararamdaman ko, pinilit kong pumasok. Ayokong lumiban sa klase dahil gusto ko pa ring turuan ang aking mga estudyante.
Samantala pagdating ko sa school, hindi ko napigilang kausapin si Mang Berto. Nakita ko siyang nagwawalis sa harapan ng aking classroom. Magandang umaga, Mang Berto. Magandang umaga naman. Teka, ano po nangyari sa inyo? Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Parang gulat na gulat siya habang nakatingin sa aking muka. Bakit po kayo ganyan makatingin sa akin? Ma'am, yung mukha nyo. Ano pong nangyari dyan? Nabigla ako. Agad kong hinaplos ang pisngi ko. Masakit. Tumakbo ko papunta sa classroom, nakasunod sa akin si Mang Berto. Nang nasa loob na ako, tumingin ako sa may salamin. May mga itim na marka at sugat sa aking muka. Meron ding mga butlig at paltos. Diyos ko, ano ito? Ma'am, okay lang ba kayo? Okay? Mukha ba akong okay, Mang Berto? Tignan niyo nga ito. Bakit ako nagkaroon ng ganito? Ano to, ha? Huwag po kayong magalit sa akin, ma'am. Pasensya na po, pero pwede niyo hubang sabihin sa akin kung ano ito? Ano bang nangyayari sa akin? Saglit na tumahimik ang matanda. Kita sa mukha niya ang takot at alinlangan, parang may gustong sabihin pero natatakot. Sa huli, bumuntong hininga siya at nagsalita. Ma'am, may ganyan na pong nangyari dati. Hindi ikaw ang unang teacher na nagkaganyan. Noong nandito pa si Ma'am Letty, ganyan din po ang sinapit niya. Letty? Yung teacher na umalis dito noon? Sabi ni Ma'am Paula hindi siya nagtagal dito dahil hindi sanay sa probinsya. Tagalungsod din daw siya tulad ko, pero bago pa makaalis namatay daw. Nakakausap po ninyo si Ma'am Paula? Oo naman, si Ma'am Paula ang unang lumapit sa akin nung unang araw ko rito. Baka naman nagkakamali lang po kayo. Hindi ako nagkakamali. Sigurado po ako. Si Ma'am Paula yung matangkad na babae, mahaba ang buhok, medyo matinis magsalita, tapos bilugan ng mga mata at may nunal sa ibaba ng kanyang labi. Siya ho yun. Siya nga yun, ma'am. Pero patay na po si Ma'am Paula. Ano? Anong ibig niyong sabihin? 1 taon na po siyang patay. Hindi totoo yan. Nakita ko siya. Kinausap niya ako. Paano niyo ipapaliwanag yun, ha? Nakikita nga po kita, ma'am, na nagsasalita ka na mag-isa sa faculty room kahit wala namang tao. Tapos noon dito sa classroom mo, minsan naririnig kitang may kaaway. Tatanungin nga sana kita noon, ma'am, kung ano nangyayari sa inyo pero sinungitan niyo ho ako. Wala na po talaga si Ma'am Paula. Patay na po siya. Hindi, imposible. Nakausap ko siya. Nanindig ang balahibo ko sa mga sinabi niya. Saka ma'am, yung sinasabi ko tungkol kay Ma'am Letty, ganyan din po nagsimula yung sakit niya. Sa mga paltos, mga pasa at sugat sa katawan. Hindi rin daw po siya masyado nakakatulog dahil palagi siyang ginagambala ng espiritu ni Ma'am Paula. Hanggang sa isang araw, tuluyan na lang siyang umalis. Hindi na nagpaalam sa kahit kanino. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari sa kanya. Mang Berto, huwag niyo akong tinatakot, ha? Huwag niyo rin akong niloloko. Hindi ko kayo niloloko, ma'am. Maski tanungin pa po natin yung ibang teacher dito o maski si principal. Totoo ang sinasabi ko. Mabuti pa ay magpahinga muna kayo. Ang mga ganyang sugat, hindi po basta sugat lang. Anong ibig niyong sabihin? Balita ko noon si Ma'am Paula ay mula sa lahi ng mga mangkukulam. Marami na raw siyang napagtripang kulamin dito nung buhay pa. Kaya nung nagsimulang magkasakit si Ma'am Letty, ang sabi ng mga tao, si Ma'am Paula raw ang may gawa. Sandali lang, paano nangyari yun? Si Ma'am Letty yung pinalitan ko, hindi ba? Ibig sabihin patay na si Paula bago pa yung sinasabi niya na kinulam yung teacher? Paano nangyari yun? May kakayahan pa bang mangulam ang patay na? Ma'am, hindi ko rin po alam. Pero minsan kasi, hindi natin alam kung paano gumalaw ang mga kampon ng demonyo. So sinasabi nyo, kaya ako nagkakaganito ay dahil… Dahil baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-iingat po kayo. Dahil baka hindi lang sugat yan. Mabuti pa magpatingin na kayo sa albularyo bago pa mahuli ang lahat. Mang Berto, kung totoo man yung sinasabi nyo, bakit ako? Bakit ako pa? Batid ko, ma'am, kung paano nyo parusahan at payain si Luningning sa klase nyo.
Anong ibig niyong sabihin? Ano namang kinalaman ng bata dito? Si Luningning po kasi, anak po siya ni Ma'am Paula. Anong anak? Hindi, imposible yan. Hindi totoo yan. Totoo po yun, ma'am. Baka nagalit sa inyo kaya binigyan din kayo ng sumpa ng kulam, tulad ng kay Ma'am Letty. Pinagmalupitan din po kasi niya noon si Luningning. Mang Berto, anong gagawin ko ngayon? Hindi ko naman alam ang lahat ng ito eh. May kilala po akong albularyo. Magaling po siya, ma'am. Nakakagamot ng mga ganitong uri ng sakit. Pero, tanong ko lang po, naniniwala pa po ba kayo sa ganun? Hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan dati. Pero ngayon, Diyos ko Mang Berto, ano pa bang hindi ko paniniwalaan ngayon? Ang dami ko ng kababalaghan na nararanasan sa lugar na ito. Tapos si Luningning, nagpapakita siya sa akin. Nagpapakita sa'yo ang bata? Opo, 2 beses na. Dito sa classroom tapos doon sa boarding house. Kung ganun ay bukas na bukas sa mga mata mo. Lapitin ka ng mga masasamang elemento. Ma'am, bago po mahuli ang lahat, sasamahan ko na kayo kay Mang Dodong. Yung albularyo, delikado po kung lumalapay ang mga sugat mo. Natitiyak ko na may kinalaman nga si Luningning o si Ma'am Paula dyan sa nangyayari sa inyo. Sige po, samahan niyo po ako. Nakikiusap ako sa inyo, Mang Berto. Ayokong mamatay ng ganito. Tumango si Mang Berto. Ngunit ilang segundo lang, biglang humangin ng malakas. Halos sabay-sabay na kumalabog ang pinto ng mga classroom. Nagkatinginan kami ni Mang Berto, parehong nanlalaki ang mga mata namin. Diyos ko! Ma'am, mukhang hindi siya sumasang-ayon sa plano natin. Hindi ko siya nasagot kasi biglang huminto rin ang hangin. Tapos kasabay nito ay may narinig akong malakas na iyak mula sa loob ng aking classroom. Ano yun? Naririnig niyo ba yun, Mang Berto? Oo, ma'am. Mukhang minumulto na tayo. Mabuti pa'y umalis na muna tayo rito. Baka kung ano ang gawin nila sa atin. Pumayag ako. Nang mga oras na yon, Miss Winnie, kahit saan sasama ako basta wag lang ulit sa eskwelahan na yon. Naglakad kami palabas ng eskwelahan. Ngunit habang naglalakad kami, may nakita kong gumalaw na anino sa di kalayuan. Kinakabahan ako dahil pakiramdam ko may tao doon at kanina pa siya nagmamatsyag sa amin. Mang Berto, may tao doon oh. Tumigil ang matanda at tumingin sa direksyon na tinuro ko. Nagmamadali kaming lumapit. Ngunit pagdating naman namin doon, walang tao. Ma'am, wala naman hong tao rito. Sigurado po kayo sa nakita nyo? Opo, kanina lang may aninong gumalaw. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko. Hoy! Kung sino ka man, magpakita ka sa amin! Ngunit walang sumagot. Tahimik na tahimik ang kapaligiran. Wala po talagang tao dito. Tara na nga, ma'am. Baka mamaya hindi na naman tayo yung nakita nyo. Nakakatakot kayong kasama eh. Sige po, tara na. Magpapatuloy pa sana kami sa paglalakad pero bigla akong natigilan nang may kung anong bagay akong nakitang nakalapag sa lupa. Pinuntahan ko at kinuha ang bagay na yon. Isang manikang gawa sa tela, maliit lang, halos kasing laki lang ng palad ko. Marumi ang tela, butas-butas at puno ng nakatusok na karayom. Butones ang mga mata nito tapos may tali sa bandang ulo. Sa leeg nito ay may nakasabit na papel. Kinuha ko yon. Nakasulat doon ang pangalan ko. Ano to, Mang Berto? Ma'am, mukhang yan yung ginamit para kulamin ka. Kunin nyo na. Dalhin natin sa albularyo. Dali, kailangan nating bilisan. Sandali lang po. Ang sabi niyo sa akin kanina, maaaring ang kaluluwa ni Paula ang kumulam sa akin. Pero bakit humay manika? Ibig bang sabihin nito ay nagkakamali kayo? Hindi kaluluwa ang sumumpa sa akin kundi tao? Tumahimik siya sandali at napatingin sa hawak kong manika. Hindi ko rin po alam, ma'am. Yung albularyo, baka siya ang makasagot sa tanong nyo. Siya lang ang makakapagpaliwanag kung ano ba talaga yung nangyayari sa inyo. Sa akin, haka-haka lang lahat to. Mas mabuting matignan na kayo ng eksperto. Dito na tayo sa shortcut dumaan para mas mabilis. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod.
Sobrang bigat ng dibdib ko. Patuloy kami sa paglalakad hanggang sa mapunta kami sa paanan ng bundok. Nagulat ako nang biglang lumiko at papasok na sa gubat si Mang Berto. Mang Berto, saan po tayo pupunta? Hindi siya sumagot. Diretso lang ang lakad. Mang Berto! Basta sumunod na lang kayo, ma'am. Malapit na tayo. Nakaramdam na ako ng takot sa pagkakataong yon. Parang muli may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Humigpit ang hawak ko sa manika. Maya-maya pa ay natanaw ko ang isang lumang kubo. Napapaligiran ito ng matataas na puno. Ma'am, yan yung bahay ng albularyo. Tara na po, ipakita natin sa kanya yan. Nauna siyang naglakad papunta sa kubo. Subalit bigla akong nagtaka nang makita sa kamay niyang isang bracelet na kulay itim. Sandali lang po. Saan niyo nakuha ang bracelet niyo? Lumingon siya, bahagyang napangiti. Ito po ba, ma'am? Bigay sa akin to ng apo ko. Bakit mo na itanong? Wala naman po. Nagandahan lang ako. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad pero ako natitigilan. Ang bracelet na yun, katulad ng suot na bracelet ni Luningning sa picture nila ni Ma'am Letty. Sumunod pa rin ako sa kanya. Ayokong ipahalata na nagsisimula na akong kabahan sa presensya niya. Pero nang malapit na kami sa kubo, bigla akong napatid. Mabuti na lang at hindi ako natumba. Nang tumingin ako sa lupa, malinaw kong nakita ang bagay na nakausli dito. Yumuko ako at pinulot yun. Nakita kong buto yun ng tao. Hindi ako nagkakamali. May mga piraso pa ng tela ang nakakabit. Diyos ko! Mabuti na lang at hindi lumingon si Mang Berto. Pagtingin ko sa kanya ay nasa pinto na siya ng kubo. Mang Dodong! Tao po! Nandyan po ba kayo? Subalit walang sumasagot mula sa loob. Mang Dodong, nandito ho ako! Wala pa ring sumagot. Nilapitan niya ang mismong pinto tsaka dahan-dahang binuksan yun. Sumilip siya sa loob. Wala siya rito. Baka may pinuntahan lang saglit. Mabuti pa dito na lang po tayo maghintay sa loob. Po? Halika na. Pumasok na po tayo. Sigurado kung darating din yun. Baka may pinuntahan lang po saglit. Dito na lang po ako maghihintay sa labas. Ayos lang naman po ako dito eh. Sigurado ka? Malamok dyan at walang upuan. Mas komportable dito sa loob. Halika na. Pumasok ka na. Mang Berto, uuwi na lang po pala ako. Babalik na lang po ako bukas. Ha? Bakit naman? Natatakot ka ba? Wala kang dapat na ikatakot dito. Saka nandito na tayo eh. Sayang naman kung uuwi ka pa. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit pero iba na talaga ang nararamdaman ko eh. Napansin kong iba na rin ang tingin niya sa akin. Para bang may ibig sabihin ng mga titig niya? Hindi na po. Uuwi na lang talaga ako. Hindi na po maganda ang pakiramdam ko eh. Kung yan ang gusto mo, ma'am. Pero ikaw din, kung hindi magagamot yung kulam, pwede kayong mamatay. Anumang oras. Kaya wag ka nang umalis. Doon na ako halos nawala ng malay dahil sa matinding kaba. Mang Berto, sino ho ba talaga kayo? Ano ba talaga ang plano niyo sa akin? Bakit niyo ako dinala rito? Kayo ba? Nakakabilib ka nga talaga, Iha. Talagang malakas ang pakiramdam mo. Hindi. Ikaw? Ikaw nga ang kumulam sa akin. Bakit? Bakit niyo ginawa to? Anong kasalanan ko sa inyo? Kagaya mo rin si Letty dati bago siya namatay. Akala nyo dahil teacher kayo, pwede nyo na kaming apihin? Nang mamata ka at nagpapaya ng mga estudyante. Pagbabayaran mo ang lahat ng mga ginawa mo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata niya nag-iba na, naging kulay itim. Napaatras ako hanggang sa maramdaman kong tumama ang likod ko sa katawan ng isang puno. Mang Berto, wag po. Maawa kayo sa akin. At bakit naman ako maaawa sa'yo? Ikaw, naawa ka ba sa apo ko? Namatay na lang siyang aping-api sa'yo.
Hindi po totoo yan. Nagkausap kami. Humingi ako ng tawad sa kanya bago mangyari yun. Ang totoo niyan, kinabukasan matapos kaming mag-usap, bala ko pa siyang bigyan ng sapatos at damit para may magamit siya. Sinungaling! Huwag mo na akong utuin. Masama kang tao. Wala kang pinagkaiba sa dating teacher na pinalitan mo. Alam mo bang akala ng lahat ay umalis lang si Letty? Pinatay ko siya. At ngayon, ikaw naman. Huwag kayong lalapit. Sisigaw ako. Eh di sumigaw ka. Wala naman makakarinig sa'yo rito eh. Maya-maya pa huminto siya at hinugot mula sa kanyang bulsa ang isa pang manika. Tapos ipinakita niya sa akin ang isang malaking karayom. Walang sabi-sabing tinusok niya ito sa tagiliran ng manikang yun. Agad akong nasaktan, napahiyaw at napahawak sa bewang ko. Diyos ko, tulungan niyo ako. Walang Diyos sa lugar na ito kundi ako. Tulong! Tulong! Tanggapin mo na lang, Ma'am Grace, na ito na ang kapalaran mo. Hindi ka nagagaling at mas lalong hindi ka na makakatakas. Walang tutulong sa'yo. Naramdaman kong sumakit bigla ang dibdib ko, parang may tumutusok sa loob. Napahawak ako sa damit ko habang unti-unting napapaluhod sa lupa. Ganito rin ang nangyari kay Letty noon. At sa totoo lang, mas matagal kong pinahirapan ang babaeng yun. Sa'yo, mas mabilis natin tong gagawin. Itinaas niya ang kamay niya, sabay bulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nagsimula na akong umiyak sa sakit. Nabitiwan ko sa lupa ang manikang pinulot ko kanina. Hindi ko alam kung bakit ganun, kung bakit dalawa ang manikang ginagamit pang kulam sa akin. Tama na! Tama na! Ngunit mas lalo siyang tumawa. Tumindig ang mga balahibo ko nang maramdaman kong lumalamig ang hangin sa paligid. Nagbukas-sara ng mag-isa ang pinto ng kubo. May narinig akong bumulong sa tenga ko, boses ng isang babae. Biglang napaluhod si Mang Berto, parang may humawak sa kanya na hindi nakikita. Ano ba? Bitiwan mo ko! Bago pa siya ulit makapagsalita, ay lumipad ang manika mula sa kamay niya. Sabay sumiklab ang apoy. Napasigaw siya, tinakpan ang mukha niya. Ako naman kahit nangihina, tinangka kong gumapang palayo sa kanya. Narinig ko pa rin ang sigaw ni Mang Berto. Tama na! Ano ba? Tigilan mo na ito. Ikaw lang naman ang pinagtatanggol ko ah! Nang marinig ko ang sigaw na yon ni Mang Berto, napalingon ako. Doon ko nakita na parang may liwanag sa paanan niya. Unti-unting lumitaw mula doon ang anyo ng isang babae, si Luningning. Tama na po! Ayoko na! Huwag niyo tong gawin kay Ma'am Grace! Nang marinig ko yon, napahinto si Mang Berto. Nakatitig lang ito sa apo niya, nanginginig at parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pabayaan mo ko! Bakit ba kasi bumalik ka pa? Pinagpapahinga na ako, Lolo, pero hindi ako matatahimik dahil sa galit niyo. Hindi niyo kailangang ipagiganti ang nangyari sa akin. Wala pong kasalanan si Ma'am Grace. Ginawa ko lang to para sa'yo. Para makabawi ka sa mga pang-aapi nito sa'yo. Hindi po, Lolo. Hindi niya ako inapi. Tama na po. Tama na. Dahan-dahang nilapit ni Luningning ang mga kamay niya, pero imbis na tanggapin yun ng matanda, naging mas lalong tumigas ang mukha nito. Mas naging nakakatakot. Hindi na to pwedeng ihinto, Luningning. Ako ang sisingilin ng mga dyablo kapag tinigil ko to. Kailangan kong ialay ang kaluluwa niya para mabuhay ako. Para lalo akong lumakas. Hindi po ako papayag, Lolo. Mali po ito. Bakit kailangan niyong parusahan ng isang taong wala namang kasalanan sa akin? Si tatay, bakit hindi siyang parusahan niyo? Siya po ang nagkasala sa akin. Siya ang pumatay sa akin. Kailangan ko ng totoong hustisya, hindi po yung ganito. Nang sabihin niyo ni Luningning, napalingon ako. Nakita kong naglaho ang liwanag kasabay nun at unti-unting pagkawala ng kaluluwa. Bumalik sa dati nitong anyo ang matanda. Napahinga ako ng malalim. Akala ko tapos na.
Akala ko ligtas na ako. Pero ilang segundo lang ang lumipas, biglang umungol ng malakas si Mang Berto. May maiitim na aninong pumalibot sa kanya. Tapos ay dahan-dahang nagbago ang itsura niya ulit. Mas naging nakakatakot. Tumubo ang dalawang matulis na sungay sa noo niya. Muling nangitim ang kanyang mga mata at ang kuko ay humaba. Diyos ko! Diyos ko! Akala mo ba'y tapos na? Hindi matatapos ang sumpa, Grace! Dahan-dahan siyang tumayo at tinapat ang kamay niya sa akin. Pumitik lang siya sa hangin. Grabing sakit ang nararamdaman ko sa pagkakataong yun. Parang may tumusok sa loob ng aking tiyan. Aray! Tama na! Masarap sa tenga ang mga daing at sigaw mo. Gusto ko pa tong patagalin. Itinaas niya ang kamay niya at muli yung pinitik sa hangin. Napayuko ako at biglang nagsuka ng dugo. Mainit, mapait yun. Sinubukan kong gumapang palayo pero nakasunod siya. Tinatawanan lamang niya ako. Huwag ka nang tumakas. Mapapagod ka lang, iha. Tumigil ako sa paggalaw. Hindi ko na halos maramdaman ang katawan ko. Nanlalamig na ako at unti-unting nagdidilim na ang aking paningin. Pero sa gitna ng aking paghihirap, may narinig akong nagsalita. Boses yun ni Ma'am Paula. Pinilit kong lumingon at nakita ko nga siya. May kasama siyang isang lalaki na may suot na agimat sa kanyang dibdib. Ma'am Paula! Huwag kang matakot, Grace! Ililigtas ka namin! Humakbang palapit ang kasama niyang lalaki. May hawak siyang latigo sa kanyang kamay. Simeon, huwag mong sabihin kakalabanin mo ko. Kailangan kong gawin to. Tatapusin ko na ang kasamaan mo. Matagal ko na itong hinihintay. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Ngumiti lang si Simeon. Itinaas niya ang latigo at sa isang hampas, sumigaw na kagad si Mang Berto at umaray kahit hindi naman tumama sa kanya mismo ang sandatang hawak ng lalaki. Tigilan mo na to. Ayoko rin pumatay sa araw na to, Mang Berto. Kaya alisin mo na ang sumpang ibinigay mo kay Ma'am Grace. Ngayon na. Huwag mo akong utusan. Isa ka lang mahina at nagsisimula pa lang na albularyo. Hindi mo ko kaya. Sumugod si Mang Berto kay Simeon pero sinalubong lang siya ng isang hampas ng latigo. Ang bawat tama nito sa kanyang katawan, sumisigaw ang lalaking mangkukulam. Nakita kong tinatamaan ito sa muka, sa dibdib at sa kanyang mga braso. Nagkakalatay ang tama nito sa kanyang balat. Napansin ko rin na parang umuusok. Sumuko ka na, Ma'am Berto. Alam mong hindi mo ko kayang talunin. Aba, mayabang ka rin pala, iho. Hindi ako nagyayabang. Tunay to. Mula pa noon, alam naming mahinang mangkukulam ka lang. Ang kaya mo lang ay yung mga mahihina na alam mong walang laban. Ni hindi mo nga makulam ang taong tunay na pumatay sa iyong apo. Anong sabi mo? Huling babala na to. Kung hindi ka titigil, wala na akong magagawa kundi ang tapusin ka. Subukan mo, albularyong hamak! Biglang sumigaw si Mang Berto at mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang itim na usok. Napasigaw ako sa takot nang ang usok ay biglang naghugis tao. Tumakbo ang mga yon palapit sa albularyo. Pero mabilis na iwinasiwas ni Simeon ang buntot pagi. Natatalo ang mga anino, natuwa ako kahit papaano. Napatunayan na nga ng lalaki na talagang mas malakas siya kesa sa mangkukulam na yon. Hanggang sa isang malakas na hampas ang narinig ko. Tumilapon si Mang Berto at bumagsak sa lupa. Nanginginig ang katawan niya. Sinamantala naman yon ni Simeon. Umusal siya ng isang dasal. Sigaw ng sigaw si Mang Berto na tila nasasaktan. Tinatakpan pa niya ang kanyang mga tenga. Hindi! Hindi mo ako mapapatay! Hindi mo ako kaya! Inilabas ni Simeon ang isang maliit na bote na may lamang likido at ibinuhos yon sa katawan ni Mang Berto. Hindi! Umuusok ang balat ni Mang Berto, parang natutunaw sa asido.
Nagpatuloy yon hanggang sa tuluyan ng pumikit ang matandang lalaki. Sa wakas, naramdaman ko rin ang ginhawa. Gumaan ng bahagya ang sakit na nararamdaman ko. Lumapit si Ma'am Paula sa akin at inalalayan akong makaupo. Ayos ka lang ba? Hindi masyado. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko, Paula. Naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Para akong nananaginip. Hindi ka nananaginip. Totoo ang lahat ng ito. Buhay ka? Totoo bang tao ka o... Oo naman, buhay ako. Bakit ba? Ang sabi kasi sa akin ni Mang Berto, matagal ka na raw patay at nanay ka pa raw ni Luningning. Baka raw ikaw ang kumulam sa akin. Natawa si Ma'am Paula sa sinabi ko, pero saglit lang ay bigla itong napailing. Hindi ko anak si Luningning ano, gumawa lang ng kwentong matandang yon para makuhang loob mo. Marunong siyang magmanipula ng isip, lalo na kapag mahina ang espiritual na lakas at katawan mo. Buhay ako, buhay na buhay ano, kahit hawakan mo pa oh. Bakit mo naman naisip na patay na ako? Kasi simula nung nagkasagutan tayo hindi na tayo nagkita eh. Akala ko talaga multo ka na eh. Hindi lang talaga ako nagpapakita sa'yo. Tapos nitong huling linggo nakalive ako kasi may inaasikaso kami ni Simeon. Iniimbestigahan namin ang kaso ni Ma'am Letty eh. Nalaman kasi naming maski ang pamilya niya hinahanap siya. Kaya alam na namin na hindi nakabalik ng lungsod si Ma'am Letty. Eh matagal na kami naghihinala sa matanda na yan. Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na masama pala siya? Eh hindi ko naman masasabi ng diretsa sa'yo kasi baka hindi ka maniwala. Ilang beses kitang binalaan noon at sinabing maging mabait ka sa mga bata lalo na kay Luningning pero hindi ka nakinig. Eh nagalit ka pa nga. Binabalaan kita noon na baka pati ikaw ay kulamin ng matandang yan. At hindi nga ako nagkamali. Pati ikaw ay gusto niyang isunod kay Ma'am Letty. Sana nakinig ako sa'yo. Ang dami mong mga sinasabi noon na babala. Pero imbis na makinig ako, ikaw pa itong hinusgahan ko at sinabihan ng mga masasakit na salita at inisip kong tsismosa ka lang. Kalimutan mo na yon. Tapos na ang problema natin. Eh mabuti pa doon ka na muna tumuloy sa bahay. Hindi kita sisingilin ng upa. Mas mabuti na doon ka na muna para magamot ka ng asawa ko at mabigyan ka ng proteksyon na kailangan mo. Tahimik akong napaiyak at niyakap ko ng mahigpit si Ma'am Paula. Salamat ma'am. Salamat talaga. Wala yon. Ang mahalaga buhay ka. Siya nga pala, paano niyo nalaman na nandito kami? Kanina pa kami nakaantabay sa inyo ni Mang Berto. Kami yung nakita mong nagmamatsyag sa likod ng puno. Talaga? Naku, mabuti na lang. Salamat sa pagmamalasakit niyong mag-asawa ha. Pareho silang ngumiti at inalalayan akong makatayo. Sabay-sabay kaming lumabas ng gubat na yon. Dinala nila muna ako sa bahay nila at doon nagpalipas ng gabi. Ginamot ni Simeon ang mga sugat ko. Tapos ay pinainom niya ako ng mga halamang gamot. Mapapait ang mga gamot pero tiniis ko para gumaling ako kagad. Napakadilim ng aura mo, Ma'am Grace. Itim na itim. Anong ibig sabihin nun? Ang itim na aura, palatandaan niya na may matindi kang problema, galit na kinikimkim, sama ng loob o mas malalim pa. Natahimik ako. Alam ko kung anong tinutukoy ni Simeon eh, pero hindi ko alam na malaki pala ang magiging epekto nun sa buhay ko. Ang mga kabiguan ko sa dati kong trabaho ang pinagmula ng lahat ng sama ng loob. Totoo ang sinabi mo, may mga bagay na nangyari sa akin na hindi ko matanggap. Yun ba ang dahilan? Oo, dahil dun, madali kang napapasukan ng masamang enerhiya o ng sumpa. Kaya madali kang nagawa ng masama ni Mang Berto. May magagawa ka ba para mabago o maalis ang itim na aura na nakikita mo? Meron. Pero mas madaling matatanggal yan kung tutulungan mo ang sarili mo. Kailangan magamot lahat ng sakit dyan sa loob mo. Kailangan mong pakawalan lahat ng sama ng loob at galit. Lahat ng mga negatibong kailangan mong iwaksi. Ito rin bang dahilan kung bakit ako nakakakita ng mga multo? Oo. Alam kong nakita mo ang lahat ng mga nangyari kanina. Alam mo bang akala ko albularyo ka rin pero hindi naman pala? Sadyang bukas na bukas lang ang iyong third eye. Kaya nakikita mo ang lahat. Si Mang Berto, nakita mo yung anyo niya, di ba? Teka, anong nakita mo? Bakit? May iba pa bang itsura si Mang Berto? Normal naman ah. Hindi, Ma'am Paula. Mukha siyang demonyo kanina. May 2 sungay siya at mahahaba ang mga kuko niya. Talaga? Kung ganun kampun talaga ng demonyong matandang yon. Grabe!
Grace, kailangan nating isara ang mga matang yan. Habang bukas pa yan, makikita mo pa rin ang mga bagay na hindi mo dapat makita. Gusto mo ba? Tumango ako. Ayoko nang makakita ng mga kakaibang bagay o nilalang. Nagmakaawa ako kay Simeon na isara na ang mga ito at tulungan ako kung paano gagaling ng mas mabilis, hindi lang ang mga sugat na pisikal kundi maging sa espiritual. Hawak niya ang maliit na bote ng banal na langis at dahan-dahang ipinahid sa noo ko habang bumubulong siya ng mga dasal. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin niyang tapos na at naisara na niya ang aking third eye. Salamat sa inyong dalawa. Utang na loob ko sa inyong lahat. Walang anuman, Grace. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin, ha? Siya nga pala, anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam pero susubukan ko munang magpagaling dito. Alam ko kayong dalawang makakatulong sa akin. Sige, walang problema. Kami ang bahala sa'yo. Samantala, pagkalipas ng 5 araw, dumating ang mga pulis sa gubat. Nadiskubre na nila ang katawan ni Mang Berto na halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkasunog. Nadiskubre rin nila ang mga buto na pinaniniwala ang mga buto ni Ma'am Letty dahil na rin sa suot nitong uniforme. Walang makapagturo o makapagsabi kung ano ang nangyari sa matanda. Wala ring nakuhang mga pulis na ebidensyang makapagsasabi kung sino ang pumatay o kung pinatay nga ba talaga ang matanda sa lugar na yon. Pagkalipas ng 1 linggo, nagbalik na ako sa eskwelahan. May mga gurong agad na lumapit sa akin. Nag-aalala sila sa akin lalo na at nabalitaan nila na nagkasakit ako. Panay ang kwentuhan nila sa mga nangyaring kababalaghan pati na ang natagpo ang mga buto ni Ma'am Letty. Hindi sila makapaniwala na patay na talaga ang dati nilang kasamahan. Bagamat alam na nila ang kinahinatnan ng dalaga, nanatiling sikreto sa lahat kung ano ang nangyari sa kanya. Walang nakakaalam kundi ako, si Paula at si Simeon. Nang nasa classroom na ako, nakita kong nagbago na ang ayos ng mga upuan. Naroon na ang buong klase ko. Napansin ko kagad na malinis na sila. Hindi na gusot ang kanilang mga damit at lahat sila nakasuot na ng maayos na sapatos. Magandang umaga, Ma'am Grace. Na-miss ka po namin. May mga regalo po kami sa inyo, oh. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Isa-isang lumapit sa akin ang mga estudyante, may mga dalang simpleng card, tsokolate at ilang bulaklak. Napangiti ako habang pinupunasan ng luha ko. Salamat mga anak, hindi ko akalain na ganito niyo ako kamahal. Siyempre naman po, ma'am. Akala nga po namin hindi kayo babalik eh. Sabi po ni Ma'am Paula nagpapagaling daw po kayo sa sakit. Oo, nagkasakit ako pero magaling na ako ngayon, wag na kayong mag-alala. Hay, salamat naman. Kayo na po ulit ang teacher namin, no? Ang saya-saya po. Napangiti ako. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Salamat din, Mia. Salamat sa inyong lahat. Sa mga oras na yon, ramdam ko na muli akong nabuo. Ang lahat ng nangyari ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, may liwanag na laging hahalili. Napawi na ang lahat ng lungkot, galit at panghihinayang. At sa silid na yon sa piling ng mga bata, natagpuan ko ang tunay na saya at natuto akong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Natuto rin akong magpahalaga at magbigay ng respeto kahit ano pa ang kalagayan nila sa buhay. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kay Hot.81, kay Cherry Rose o Mamalin, kay Lynn Mesa, kay Eden Parducho, kay Mike James Tapak, hello din po kay Romeo Vo, kay Javen Delasan, kay Joel Busuego, kay Mirna Alfaro, kay Cherry May Libiran. Shoutout din po kay Sir Jaime Constantino, kay Ma'am Elizabeth Maramot, kay Lorisa Bibat, kay Mary Joy Sabaresa. Hello din po kay Jovelyn Medrano, kay Bernadette Abayon at kay Nene Marilu Palyada from Negros Occidental. Shoutout din po kay Pacoy Del Chupichico, kay Vivian Baterbonia, kay Cherry Mukbang ASMR at kay Igorotang Pobre. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Abangan po ninyo sana ang mga susunod ko pang upload.
Huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. At para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lamang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. God bless po sa inyong lahat. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.